Kung may pagsubok man na darating sa buhay mo, maging matatag ka lang sa bawat araw. Kasi malalampasan mo yan. Basta lagi mong iisipin na kaya mo at huwag kang susuko sa pagsubok na pinagdadaanan mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Madilim na nung makarating ako. Pagpasok ko pa lang, pinalo na kaagad ako ng walis. Gabi na daw kasi ako dumating at hindi daw ako pakakainin ngayong gabi. Kasi puro daw paglalakwatsa ang ginagawa ko. Di naman masakit yung palo sa puwet ko. Sakto lang. Sanay na naman akong mapalo eh. At saka kahit di nila ako pakainin okay lang. Kasi busog na ako. Kaya naman, dumiretso na ako sa bodega kung saan ako natutulog. Naglatag na ako ng karton at kasabay sa pagpikit ko ng mga mata ko, naging mahimbing kaagad ang tulog ko. Naging payapa ang buong gabi at nang magising ako, madilim pa sa labas pero bumangon na ako at lumabas na ako sa bodega. Bitbit ang isang sako. Oh, bata, bakit ang aga mo? Tanong sa akin ng halimaw na nag-ampon sa akin. Di na ako sumagot, basta umalis na ako. Wala na din namang dahilan para sumagot pa ako. Kaya eto, habang naglalakad, nakangiti lang ako. Kasi alam kong magiging masaya na naman ang araw na to. Siguro tulog pa si Piero. Magugulat yun kapag nagising siya. Kasi sobrang aga akong dadating sa bahay nila. Kaya naman, sa bawat paghakbang ko, maraming naglalaro sa isipan ko. Mga bagay na masayang isipin. Mga bagay na masarap gawin. Kagaya ng manood lang ng TV tapos maglaro lang sa buong maghapon kasama si Piero. Tapos kakain ulit kami ng masasarap sa bahay nila. Nagugutom tuloy ako kaya nagmadali na ako sa paglalakad. At ilang saglit pa, sa wakas, nakarating na ako. At naabutan kong bumibili ng mainit na pandesal ang papa ni Piero. Oh, iho. Napakaaga mo. Pasok ka at magkape ka muna. Si Piero tulog pa. Salamat po. Ang tanging sagot ko. Tapos eto, nagtungo na kami sa loob ng bahay. At eto, kasabay ko ang tatay at nanay ni Piero na nagkakape dito sa may lamesa sa kusina nila. Binigyan pa nga nila ako ng mainit na pandesal. At sa unang kagat ko, ang sarap. Ganito pala ang lasa ng mainit na pandesal. Nakakapaso sa bibig. Minsan lang kasi ako makatikim ng ganito. Minsan matigas at nilalanggam pa. Tapos, sa basurahan ko pa napulot yun. Pero ngayon, mainit at malinis na pandesal ang kinakain ko. Ang sarap pala nito kapag bagong luto. Tapos may kaping mainit na hinihigop ko na nagpapainit sa sikmura ko. Iho,
kumain ka lang hanggang gusto mo. At saka, nasaan na ba ang mga magulang mo? O wala na po. Patay na pareho. Halos 3 taon na din po ang nakaraan. Kaya nga po kailangan kong magtrabaho para makabayad sa utang na naiwan nila tatay at nanay. Kawawa ka naman, iho. Hayaan mo't makakaraos ka din. At huwag kang mawawalan ng pag-asa. Laban lang palagi. Opo, kaya nga po nagtatrabaho na ako para mabayaran na yung utang na naiwan ni tatay at nanay. At kapag bayad na po, aalis na ako dun para di na nila ako saktan. Iho, magkano bang utang na babayaran mo? Hindi ko po alam. Basta malaki daw po. At eto, nagkatingin na ng papa at mama ni Piero. Di ko alam kung ano iniisip nila. Tapos, nakatingin lang sila palagi sa akin. At matapos makapagpandesal at kape, nagtungo ako sa silid ni Piero. At eto siya, tulog na tulog pa. Ang cute ni Piero matulog. Nakayakap sa unan. Tapos, bakit may bote ng baby dito? Wala namang baby dito sa kanila. Pero kanino kaya tong bote ng bata? Sinong nadede dito? Hala, baka kay Piero to ah. Siguro, nadede pa siya sa bote. Hala, ang laki na ni Piero pero bakit nadede pa siya sa bote? Nakakatuwa naman si Piero. Kaya eto, kinuha ko yung bote na may chupon. Dinala ko sa kusina, tinugasan ko. At dahil tulog pa si Piero, lumabas muna ako sa bakuran at naghanap ako ng walis. Buti na lang at may nakita ako. Kaya nagwalis na muna ako ng bakuran nila. Nang makita ako ng papa ni Piero, ngumiti lang siya sa akin. Kaya nagpatuloy na ako sa ginagawa ko. At nang malinis na ang buong bakuran, medyo napagod ako kaya naman bumalik na ako sa loob ng bahay at uminom na ako ng tubig. Nauhaw ako eh. Kaya lang, nasaan na kaya yung bote na nilinis ko? Nawala dun sa pinaglagyan ko eh. At matapos makainom ng tubig, dumiretso na ako sa silid ni Piero. Kaya lang nang makita ko si Piero, nagtago siya sa ilalim ng kumot. Gising na pala si Piero. Pero, totoo ba ang nakita ko? Kasi naman, parang nadede pa sa bote si Piero. Natatawa tuloy ako. Kasi naman ang laki na niya. Kaya lumapit ako at naupo sa gilid ng kama niya. Kaya lang, ayaw magpakita ni Piero. Uy, Piero, nandito na ako. At saka nakita kita. Nadede ka pa sa bote. Kaya lang, di sumagot si Piero na nagtatago pa din sa ilalim ng kumot. Pero ilang saglit pa ang nakalipas, nagpakita na siya. Ethan, napakaaga mo. Nakita mo ba? Oo, nakita ko. Nadede ka pa sa bote. Baby ka pa pala, Piero. Ala, nahihiya ako, Ethan. Itatapon ko na yung bote ko. Ayoko na. Piero, okay lang. Ang cute mo nga eh. Huwag ka na maiya. Tsaka, bumangon ka na dyan. Maglalaro na tayo. At eto, bumangon na si Piero. Na itinago yung bote niyang may japon. Piero, masarap ba dumedi dun sa bote mo? Sakto lang, Ethan. Tsaka, ayoko na dumedi sa bote. Malaki na ako eh. Pero, okay lang. Kahit siguro kasing laki ka na ng papa mo eh, okay lang.
kahit na-daddy ka pa din. At eto, nagkatawanan na lang kami ni Piero. Pero paano kung na-daddy pa din si Piero kapag lumaki na kami pareho? Nakakatawa naman yun. Pero cute. Siguro, ako ang laging magtitimpla ng gatas niya. Tapos, ako ang magpapadede sa kanya.